Iba't ibang klase ang mga taong inggitera sa paligid mo. Alamin kung paano masusolusyonan ang mga ito. Maswerteng araw mga Frenny. Claim it! Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ang swerte sa ating buhay at gawin masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa inggit. Alam nyo mga Frenny, isa ang pagiging inggitera o inggit na pag-uugali ng isang tao kung bakit may mga nangyayari sa paligid na hindi maganda. Minsan nga ay humahantong pa ito sa mga krimen gaya ng pagpatay o di naman kaya ay paggawa ng di maganda sa kapwa gaya ng mga ritual na hindi maganda. Ang inggit ay siyang punot dulo ng lahat, kaya dapat kung ganyan ka, magbago ka na Frenny. Hindi maganda ang ugaling ganyan, hindi kasalanan ng ibang tao na meron sila ng bagay na wala ka. Gawin mong inspirasyon ang mga ito, huwag kang mainggit. Work hard para makuha mo ang gusto mo na meron sila. Tama mga Frenny, number 1 na dahilan ang mga material na bagay kung bakit may namumuong inggit sa isang tao. Status sa buhay. Ito ay isang dahilan kung bakit merong may inggit sa'yo. You all have the means. You all have the privilege in life, ika nga. We all know na wala ka namang balak mag-brag but then, minamasama ng taong inggit sa'yo kung ano ang status mo sa buhay. Talino at galing. Literally, ito ay isang rason kung bakit may mga taong inggit sa'yo. Magaling ka at matalino ka. Matalino mag-isip at magaling magdiskarte. Pero alam nyo ba mga Frenny, na ang taong inggit ay kulang sa pagmamahal sa kanyang sarili. In short, hindi siya masaya. Bakit? Hindi kasi siya kontento sa buhay na meron siya. Ayaw ng taong inggitera na may mas nakakalamang sa kanila. Alam nyo bang kung sino pa ang inggitera ay siya pa ang mayabang? Yes, Frenny. Ganyan ang pag-uugali ng mga taong inggitera. Kaya hindi umuusad ang kanilang buhay dahil nakafocus lang sila sa'yo sa kinaiinggitan nila. Dapat ay ginagawang inspirasyon natin ang bawat isa. Ganyan, Frenny. Mag-focus ka sa mga bagay na dapat mong gawin para maabot mo din ang gusto mong buhay. Huwag kang makipagkompetensya dahil kapag nakikipagkompetensya ka sa taong kinaiinggitan mo, lalo ka lang lumulubog sa hirap at negatibong enerhiya. Lagi niyong tatandaan yan mga Frenny. Build your own brand, build your own self. Huwag manggaya or huwag mainggit. Mas maganda pakinggan yung may sarili kang diskarte at kakaiba ka kumpara sa iba. Alisin ang inggit na pag-uugali mga Frenny. Hanggat maaari mga Frenny, iiwasan nyo ang mga taong inggit sa inyo. Ang inggit na tao ay mahilig gumawa ng kwento laban sa'yo. Kung magkaganon, isa sa pinaka-epektibo na gawin mo ay ang itinuro kong sili. Marami na sa inyo ang gumawa ng itinuro kong iyon at marami nang nag-send ng message sa akin na epektibo ang itinuro kong iyon. Hindi ko lang sila pwedeng pangalanan dahil sa kanilang seguridad at proteksyon na din. Narito ang updated na mga gabay kontra inggit. Number 1, ang evil eye. Pag may inggit sa'yo, madalas bumubulong sila sa kanilang sarili ng mga wish na di maganda laban sa'yo. Ang mga mata nilang nanlilisik at isipang madumi ay makokontra nito. Tiger eye. Best for protection ito mga Frenny, kasama ang proteksyon sa mga taong inggit sa'yo. Ito din ay nakakatulong para hindi ka maging balisa or may anxiety dahil sa paligid mo o sa taong may inggit sa'yo. At narito naman ang gagawin na gabay na ritual. Kumuha ng chili flakes, kandila, lagayan, dahon ng laurel, panulat at buong sili, pulang tela. Kunin ang lagayan at magsindi ng kandila. Ilagay ang kandila, dapat nakapatong ito sa lagayan na gamit mo. Isulat sa dahon ng laurel ang buong pangalan ng taong nanakit at gumawa sa iyo ng kainggitan at kwento. Sunugin ito ng buo at dapat ang abo ay ilagay sa lagayan lamang. Habang sinusunog ang laurel na may pangalan ng umapi sa'yo, sambitin ng 11 beses ang kanyang buong pangalan at hingin na ikaw ay tigilan na niya sa paggawa ng masama laban sa'yo. Kapag nasunog na ang laurel, kunin ang chili flakes na magsisilbing gabay sa ritual. Mas marami, mas okay. Kumuha ng buong sili at pira-pirasuhin ito, pwedeng guntingin. Pag nagawa na lahat, manalangin ng taimtim. Pagkatapos, ipanalangin ang pagtigil ng taong iyon na gumawa ng kasalbahian laban sa iyo. Manalangin ng maayos na sana ay magbago na siya at huwag nang mainggit sa iyo. Pagkatapos ay ihipa ng kandila.
Ilagay sa pulang tela ang lahat ng mga nakalagay sa lagayan maliban sa mangkok o lalagyang ginamit mo. Ibaon sa lupa nang walang nakakakita at malayo sa tahanan ay mas okay. Tandaan mga Frenny na ito ay gabay lamang, taimtim na panalangin ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Ingat!